Ang baho naman dito. Nanay Rosa, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag kayong lalabas ng bodega? Nakakahiya. Kapag may nakakitang kapitbahay, iisipin nilang pinapabayaan namin kayo. Ang tinig na yon ni Maya ay tila latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi. Walang bahid ng paggalang, walang bakas ng pag-ibig na ipinangako niya noong araw ng kanilang kasal. Kasunod nito ay ang isang malutong na tawa ng isang lalaki, isang boses na hindi kay Aldebaran. Hayaan mo na yan, babe. Masyado kang stress sa matandang yan. Come here, let's finish the wine. Malamig na ang aircon sa loob. Huwag mong sayangin ang ganda mo rito sa labab. Sa kabilang dako ng bakod, sa ilalim ng malalagong dahon ng puno ng mangga, nakatayo ang isang anino. Si Aldebaran. Mahigpit ang hawak niya sa isang kahon ng mamahaling pasalubong mula sa Paris, mga tsokolate at pabango na pinagpuyatan niyang piliin para sa asawa. Suot pa niya ang kanyang uniforme ng piloto, ang sagisag ng dangal na pinaghirapan niya para mabigyan ng marangyang buhay ang pamilya. Ngunit sa sandaling iyon, ang bawat hibla ng kanyang uniforme ay tila naging sako ng abo na nagpapabigat sa kanyang paghinga. Dahan-dahan, sa kabila ng panlalabo ng paningin dahil sa bugso ng emosyon, itinuon ni Aldebaran ang kanyang tingin sa maliit at madilim na bodega sa dulo ng hardin. Doon, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, nakita niya ang kanyang ama na si Tatay Rosa. Payat, hulas ang pisngi, at tila tuyot na dahon na nakasandal sa malamig na pader. Sa tabi nito ay si Nanay Rosa, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano lumipad ng matayog. Ngayon ay nakayuko at yakap-yakap ang isang maliit na bata. Isang batang gusgusin, si Esperanza, na mahigpit na nakasiksik sa dibdib ng matanda upang humanap ng init. Ang kislap ng brilyante sa daliri ni Maya, ang singsing na binili ni Aldebaran mula sa kanyang unang sahod bilang kapitan, ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng beranda habang nakahawak siya sa braso ng lalaking nagngangalang Enrique. Ang bawat haplos ni Maya sa lalaking iyon ay tila pagbaon ng kinakalawang na pako sa puso ni Aldebaran. Ang kanyang tahanan, ang kuta na itinayo niya sa gitna ng mga ulap at bagyo, ay naging isang pugad ng ahas sa kanyang pagbabalik. Naramdaman ni Aldebaran ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kahon ng pasalubong ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay, bumagsak sa malambot na lupa nang walang ingay, ngunit sa kanyang pandinig. Ang bawat pagbagsak ng mga gamit sa loob niyon ay tila isang pagsabog ng kanyang buong mundo. Ang kanyang lalamunan ay tuyot, tila may nakabara na bubog na pumipigil sa kanya na sumigaw o huminga. Ang hangin sa paligid, na dati amoy ng mga bulaklak na itinanim nila ni Maya, ngayon ay amoy ng nabubulok na pagtataksil at lason. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento, naging bahagi ng lupang saksi sa paghihirap ng kanyang mga magulang. Nakita niya kung paano kumuha si Nanay Rosa ng isang piraso ng matigas na tinapay mula sa isang plastik na supot at hinati ito para ibigay kay Esperanza. Isang pirasong tinapay para sa 3 kaluluwang itinapon sa dilim, habang sa loob ng mansyon, ang halakhak ni Maya at Enrique ay nangingibabaw kasabay ng tugtog ng marangyang musika. Ang bawat tibok ng puso ni Aldebaran ay tila isang tanong na walang kasagutan. Ito ba ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ito ba ang kabayaran ng libu-libong oras na ginugol niya sa himpapawid, malayo sa mga mahal sa buhay, para lamang matiyak na hindi sila magugutom? Ang kanyang pag-ibig na inakala niyang langit ay isa palang impyernong may mapanlinlang na mukha. Sa gitna ng kadiliman, nanatiling estatwa si Aldebaran. Ang kanyang mga mata, na sanay tumingin sa malayo at malawak na abot-tanaw, ay nakatitig ngayon sa isang masakit na katotohanan. Ang bawat luhang pilit niyang pinipigilan ay tila kumukulong asupre
na dumadaloy sa loob ng kanyang pagkatao. Walang salita, walang hikbi, tanging ang tunog lamang ng kanyang sariling paghinga na tila isang huling hininga ng isang taong unti-unting namamatay sa loob. Paano naging ganito kalupit ang babaeng minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay? Paano naging ganito kamanhid ang mundo para hayaang mabulok sa dilim ang mga taong nagbigay sa kanya ng liwanag? Habang ang ambon ay nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay ang langit sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng tubig ay humahalik sa kanyang uniforme, nagpapaalala sa kanya na siya ay gising at ang bangungot na ito ay ang kanyang bagong realidad. Ngunit sa likod ng bawat sakit at bawat pagkadurog, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Isang galit na hindi nag-aapoy, kundi isang galit na kasing lamig ng yelo sa kaitaasan ng himpapawid. Tumingin muli si Aldebaran sa bodega. Sa kanyang ina, na pilit pinapatulog ang batang si Esperanza sa gitna ng ingay ng pagsasaya sa loob ng mansyon. Isang pangako ang tahimik na namutawi sa kanyang isipan. Isang panata na hindi maririnig ng sinuman, kundi ng sarili niyang kaluluwa. Bakit ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siya ring kukuha ng lahat mula sa iyo? At hanggang kailan mananatiling bulag ang katarungan sa gitna ng ganitong uri ng kadiliman? Pirmahan niyo na ang dokumentong ito kung ayaw ninyong sa kalsada pulutin ang batang yan. Pagod na akong makita ang mga pagmumukha ninyo rito at sawang-sawa na ako sa pag-aalaga sa inyo na parang mga pabigat. Ang boses ni Maya ay muling bumasag sa katahimikan ng gabi, kasing talim ng bubog na pilit ibinabaon sa pandinig ni Aldebaran. Mula sa kanyang pinagtataguan, sa likod ng malalagong halaman, nakita niya kung paano itinapon ni Maya ang isang folder sa paanan ng kanyang ama. Ang marangyang robe ni Maya, na yari sa seda, ay tila isang insulto sa suot na punit-punit at maruming kamiseta ni Tatay Rosa. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa, tila may isang bahagi ng puso ni Aldebaran na unti-unting namamatay. Naalala niya ang araw bago siya lumipad patungong Dubai 6 na buwan na ang nakalilipas. Nakahilig si Maya sa kanyang balikat. Ang boses ay malambing at puno ng pangako. Don't worry, babe. Ako ang bahala kina nanay at tatay. I'll make sure they're comfortable and happy. Just focus on your career, okay? Ang mga salitang iyon na dati nagsilbing baon niya sa gitna ng pangungulila ay isa palang matamis na lason na pumatay sa kaligtasan ng kanyang mga magulang. Dahan-dahang lumuhod si Nanay Rosa para pulutin ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa panghihina ng katawan. Maya anak, alam mong ito na lang ang natitirang piraso ng lupa sa probinsya na alaala ng mga magulang namin. Ibinigay na namin sa inyo ang lahat ng naipon namin para sa mansyong ito. Huwag naman sana, pati ito, ay kunin mo pa. Isang nakakabinging tunog ng pagtapak sa tuyong dahon ang nagmula kay Maya nang lumapit siya at dinuro ang matanda. Anak, huwag mo akong tawaging anak. Hindi niyo ba nakikita ang dumi-dumi niyo? At ang batang iyan, turo niya kay Esperanza na nakakapit sa laylayan ng duster ni Nanay Rosa. Isang uling sa gitna ng aking malinis na hardin. Kung hindi niyo pipirmahan ang transfer of title na yan, sisiguraduhin kong wala na kayong makukuhang kahit isang patak ng tubig mula sa bahay na ito simula bukas. Si Aldebaran ay nakakapit sa puno ng mangga hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat nito. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi lamang dahil sa galit, kundi sa matinding sisi. Pinanood niya ang kanyang ama na pilit tumatayo, inaalalayan ang kanyang asawa, at pilit na pinapanatili ang dangal sa kabila ng kanilang kalagayan. Ang kakarampot na liwanag mula sa bumbilya ay nagpapakita ng mga pasa sa braso ni Tatay Rosaboy. Mga pasang hindi nakukuha sa aksidente, kundi sa malupit na pagtrato. Sa loob ng bodega, sa kabila ng banta, nakita ni Aldebaran ang isang sandali
na bumasag sa huling depensa ng kanyang damdamin, kinuha ni Esperanza ang isang maliit na baso ng tubig na may dumi pa at ibinigay ito kay Tatay Rosa. Inom po kayo, Lolo, para hindi na po masakit ang lalamunan niyo sa pag-iyak. Ang inosenteng boses ng bata ay tila isang awit ng anghel sa gitna ng impyerno. Ang paghinga ni Aldebaran ay naging mabigat at gapi. Tila bawat hangin na kanyang nilalanghap ay puno ng alikabok at pait. Ang kanyang paningin ay nagdilim, hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa nag-aapoy na pagnanasa na sumugod at yakapin ng kanyang mga magulang. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang isang pilotong tulad niya ay sanay maghintay ng tamang tiyempo bago lumapag sa gitna ng unos. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging anino na dahan-dahang susakal sa kasamaan ni Maya. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga patak nito ay bumabagsak sa bubong na yari sa kinakalawang na yero ng bodega. Lumilikha ng isang malakas at nakakatulig na ingay na tila bahiyaw ng kalikasan sa kawalang katarungan. Nakita ni Aldebaran kung paano tumulo ang tubig mula sa butas-butas na kisame, diretso sa higaan ng kanyang mga magulang na yari lamang sa pinagtagpi-tagping karton at lumang kumot. Tumalikod. Si Maya, ang kanyang sapatos ay lumilikha ng tunog ng pag-alis na walang bakas ng paglingon sa mga taong iniwan niya sa gitna ng lamig at basa. Ang pinto ng mansyon ay sumara ng may kasamang malakas na tunog, nagiiwan sa bodega ng muling paghari ng dilim at tunog ng patak ng ulan. Sa ilalim ng puno, basang-basa at nanginginig sa galit, inilabas ni Aldebaran ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang larawan ng bodega, ang larawan ni Maya na bumabalik sa loob ng mansyon at ang anino ng kanyang amang nakayuko sa hirap. Ang bawat kuha ay isang bala na itatabi niya para sa huling laban. Ngunit sa gitna ng dilim, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan habang nakatingin sa umaagos na tubig sa lupa. Paano kung bukas ay hindi na kayanin ng kanyang ama ang lamig? Paano kung ang susunod na banta ni Maya ay hindi na lamang salita, kundi isang gawaing tuluyang puputol sa hininga ng mga mahal niya sa buhay? Hanggang kailan kayang magtiis ng isang anak bago niya tuluyang wasakin ang sarili niyang mundo para lamang iligtas ang mga nagbigay sa kanya ng buhay? Sabi ko sa'yo, huwag kang haharang-harang sa dinadaanan ko. Matanda ka. Nakita mo nang may dala akong wine, muntik mo na akong mabunggo. Ang boses ni Maya ay pumailan lang sa loob ng malinis at marangyang kusina, na tila ba isang matalim na kutsilyo na pilit hinihiwa ang katahimikan ng umaga. Sa isang sulok, nakatungo ang isang lalaking may suot na kupas na asul na overalls, isang malapad na sombrero na halos tumatakip sa kanyang mga mata, at isang face mask na tila ba proteksyon sa alikabok. Si Aldebaran, ang kanyang mga kamay na sanay humawak sa mga kontrol ng isang higanteng eroplano ay nanginginig habang kunyari ay inaayos ang circuit breaker sa pader. Sa tulong ni Aling Nena, ang tanging katulong na nanatiling tapat sa kanyang mga magulang. Nakapasok si Aldebaran bilang isang janitor at electrician. Ang bawat hakbang niya sa loob ng sariling bahay ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bawat gamit na nakikita niya, ang mamahaling chandelier, ang mga painting na siya mismo ang bumili, ay tila mga saksi sa kanyang pagkukulang bilang isang anak. Pasensya na, Maya. Kukuha lang sana ako ng tubig para sa gamot ng tatay mo. Masama kasi ang pakiramdam niya. Ang mahinang tinig ni Nanay Rosa ay halos pabulong na, puno ng pagmamakaawa. Ang kanyang katawan ay tila mas lalong lumiit at bumaluktot sa ilalim ng malupit na titig ng kanyang manugang. Ang kontrast sa pagitan ng dalawa ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Si Maya, na nakasuot ng isang silk na duster na nagkakahalaga ng libo-libo, ay nagmumukhang isang reyna ng kadiliman sa harap ng isang matandang babaeng
Halos wala ng lakas na tumayo. Ang baso ng wine sa kamay ni Maya ay nagniningning habang ang hawak ni Nanay Rosa ay isang luma at gasgas na plastik na baso. Hindi na nakapagtimpi si Aldebaran. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng isang pagsabog. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad habang pinapanood niya kung paano itulak ni Maya ang balikat ng kanyang ina. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang pisikal na sakit na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin na nagpapahirap sa bawat paglunok. Wala akong pakialam sa nararamdaman ng matandang iyon. Kung mamatay siya, mas mabuti para mabawasan ang palamunin dito sa bahay. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Maya ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa alaala ng babaeng minahal ni Aldebaran. Kasunod nito ay ang isang malakas na tunog ng palad na lumapat sa tuyot at kulubot na pisngi ni Nanay Rosa. Ang impact ng sampal ay sapat na para mapaupo ang matanda sa malamig na tiles ng kusina. Ang plastik na baso ay nahulog at gumulong na lumilikha ng isang guhit ng tubig sa sahig na tila baluhan ng mismong bahay na yon. Ang mundo ni Aldebaran ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang mga mata sa ilalim ng sombrero ay nag-apoy sa matinding puot. Dahan-dahang lumuwag ang hawak niya sa kanyang plies at ang pagbagsak nito sa sahig ay lumikha ng isang matunog na ingay na bumasag sa tensyon sa silid. Ang kanyang katawan ay kusang gumalaw para tulungan ang kanyang ina. Ngunit bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang mahigpit na hawak ni Aling Nena sa kanyang siko, isang tahimik na babala na hindi pa ito ang tamang panahon. Dahan-dahang lumingon si Maya sa direksyon ni Aldebaran. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Ang kanyang kilay ay magkasalubong habang tinititigan ng electrician na tila ba may mali sa presensya nito. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang tsinela sa sahig ay tila ba tunog ng isang paparating na panganib. "Ikaw?" tawag ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pagdududa. "Bakit parang pamilyar ang mga mata mo? At bakit nanginginig ang mga kamay mo sa paghawak ng plais? May itinatago ka ba?" Ang bawat segundo ay tila naging isang oras para kay Aldebaran. Ang amoy ng pabango ni Maya na dati paborito niya, ngayon ay tila amoy ng kamatayan at pagtataksil. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para marinig niya ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso. Ang kanyang pawis ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang noo na nagpapahirap sa kanyang paningin. Ano ang gagawin mo kapag ang taong pumatay sa kaligayahan ng iyong mga magulang ay nakatayo sa harap mo at naghihintay ng iyong pagkakamali? At hanggang kailan mo kayang itago ang apoy ng paghihiganti bago ito tuluyang sumiklab at tupukin ang lahat? "Huwag kang hahawak sa akin, batang uling. Ang dumi-dumi mo, baka mahawaan mo pa ako ng kung anong sakit." Ang matinis na sigaw ni Maya ay bumasag sa katahimikan ng umaga, kasabay ng tunog ng kanyang marahas na pagbawi ng braso mula sa maliit na kamay ni Esperanza. Ang bata na may hawak na isang pirasong ligaw na bulaklak mula sa gilid ng bodega ay natumba sa damuhan. Ang kanyang munting mukha ay mabilis na napuno ng takot at ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata ay tila mga kristal na sumasalamin sa kalupitan ng mundong kanyang kinalalagyan. Mula sa itaas ng hagdan, habang kunyari ay nagpupunas ng mga kable, pinanood ni Aldebaran ang eksena. Ang bawat hikbi ni Esperanza ay tila isang kurot sa kanyang puso. Ang batang ito, na wala namang kinalaman sa gulo ng mga matatanda, ay nagiging biktima ng puot na hindi niya deserve. Nakita ni Aldebaran kung paano mabilis na lumapit si Nanay Rosa para aluyin ang bata. Ang kanyang matatandang braso ay tila naging isang kuta ng proteksyon laban sa mapang-aping presensya ni Maya. Nang sumapit ang gabi, sa ilalim ng kumot ng kadiliman,
At sa gitna ng mahimbing na pagtulog ng mga tao sa loob ng mansyon, dahan-dahang gumapang si Aldebaran patungo sa bodega. Ang amoy ng alikabok, lumang kahoy, at amag ay agad na sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, nakita niya ang tatlong kaluluwang natutulog ng magkakayakap sa ibabaw ng manipis na karton. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang supot ng mainit na pandesal at isang makapal na kumot na yari sa balahibo ng tupa. Sa gitna ng kanyang paggalaw, nagmulat ng mata si Esperanza. Ang bata ay hindi sumigaw. Sa halip, ang kanyang mga mata ay kuminang sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng buwan na tumatagos sa siwang ng bubong. Ang anghel na naman, bulong ng bata, ang kanyang boses ay tila isang malambot na ihip ng hangin. Inakala ni Esperanza na si Aldebaran ay isang langit ng nilalang na ipinadala para bantayan sila. Hindi nakapagsalita si Aldebaran. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga emosyong hindi niya mailabas. Hinaplos niya ang buhok ng bata, isang haplos na puno ng pangako at pangungulila. Sa sandaling iyon, si Esperanza ay hindi lamang isang ulilang bata para sa kanya. Siya ang naging simbolo ng lahat ng inosenteng nawala dahil sa kasakiman ni Maya. Kinuha ni Esperanza ang isang maliit na piraso ng tinapay at inabot ito kay Aldebaran. Salamat po, Kuya Anghel. Sana po, huwag niyo po kaming iiwan ni Lolo at Lola. Asiyop o nga daw. Sanguri, ang bawat salita ng bata ay tila isang matalim na aspile na ibinabaon sa konsensya ni Aldebaran. Bakit kailangang dumanas ng ganitong hirap ang isang bata para lamang makuha ang kakarampot na init? Kinaumagahan, habang nag-aalmusal si Maya sa veranda, kasama si Enrique, ang kapaligiran ay puno ng amoy ng mamahaling kape at sariwang prutas. Si Aldebaran ay abala sa pag-aayos ng garden lights malapit sa kanila, nakikinig sa bawat salitang kanilang binibitawan. Alam mo babe, parang kailangang mawala na talaga ang mga matandang yon. Sagabal sila sa plano nating gawing resort, ang bahaging ito ng property, sabi ni Enrique habang humihigop ng kape. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang galang. Don't worry, malapit na silang sumuko, lalo na ang batang iyon. Sagot ni Maya nang may nakakalokong nangiti. Eksaktong sandaling iyon, lumapit si Esperanza para kumuha ng tulo ng tubig mula sa gripo sa hardin. Nang makita niya si Aldebaran na nakatayo malapit sa veranda, kuminang ang kanyang mga mata sa tuwa. Nakalimutan ng bata ang takot at ang babala. Kuya Electrician, salamat po sa mainit na tinapay kagabi. Sabi ni Lola, anghel daw po kayo. Ang malakas at masayang boses ni Esperanza ay tila isang pagsabog ng dinamita sa gitna ng mapayapang almusal ni Maya. Ang tunog ng baso ng kape na tumama sa lamesa ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang kanyang tasa. Ang kanyang mukha ay biglang namutla bago ito mapalitan ng isang madilim at nakakatakot na pamumumula ng galit. Lumingon siya kay Aldebaran. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa matinding hinala at pagkaamuhi. Ang hangin sa paligid ay tila naging yelo sa biglang pananahimik. Ang bawat tibok ng puso ni Aldebaran ay tila isang mabilis na martilyo sa kanyang dibdib. Ang inosenteng pasasalamat ng bata ay naging isang hatol na maaaring maglantad sa lahat ng kanyang plano. Anong tinapay? At kailan ka pa naging anghel sa paningin ng batang ito, ha? Ang boses ni Maya ay mababa, ngunit puno ng banta, habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ano ang gagawin mo kapag ang tanging nilalang na nagbibigay sa iyo ng pag-asa ay siya ring hindi sinasadyang naglagay sa iyo sa bingit ng kapahamakan? At hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong pagbabalat kayo bago ka tuluyang malunod sa sarili mong mga lihim? Konting pirma lang. Mahirap ba yon?
Gusto niyo bang mamatay sa gutom sa loob ng bodegang yon nang walang kahit isang kusing sa bulsa? Pirmahan niyo na ito at baka sakaling bigyan ko pa kayo ng disenteng libing pagdating ng araw. Ang boses ni Maya ay malamig pa sa hanging amihan, walang bahid ng pag-aalinlangan habang iwinawagayway niya ang mga papel sa harap ng kanyang mga biyenan. Sa kabilang panig ng dingding, sa loob ng isang maliit na siwang sa kisame na kunwari ay inaayos niya, nakadikit ang tenga ni Aldebaran sa isang maliit na receiver. Ang bawat salita ni Maya ay tila mga patak ng asidong tumutulo sa kanyang pandinig, nagpapakulo sa kanyang dugo, at nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Hawak ni Aldebaran ang isang maliit na recorder. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at namumuti sa higpit ng pagkakahawak. Ang recorder na ito ang magsisilbing saksi sa pinakamalaking pagtataksil sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Naririnig niya ang bawat paghinga ng kanyang ama, ang bawat hikbi ng kanyang ina, at ang mapang-uyam na tawa ni Enrique na nasa tabi ni Maya. Huwag niyo kaming pilitin, Maya. Ang boses ni Tatay Rosa ay basag, ngunit may natitira pang awtoridad. Ang lupang iyan ay hindi para sa'yo. Iyan ay para sa kinabukasan ni Aldebaran at ng batang si Esperanza. Hindi mo ito makukuha sa pamamagitan ng pananakot. Isang malutong na tunog ng pagpunit ng papel ang narinig ni Aldebaran, kasunod ng marahas na paghampas ng kamay ni Maya sa lamesa. Ang tunog na yon ay tila isang pagsabog sa loob ng dibdib ni Aldebaran. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Bawat tibok ay puno ng sakit at pagnanais na sumigaw. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang mainit na uling na nagpapahirap sa bawat hininga na kanyang kinukuha sa madilim at maalikabok na espasyo sa kisame. Matigas talaga ang ulo niyo, no? Ani Maya. Ang boses ay puno ng lason. Akala niyo ba ay babalik pa si Aldebaran? Patay na siya sa isip ko at dapat ay ganoon din sa inyo. Ang lahat ng perang ipinapadala niya, akin na yon. Ang mansyong ito, akin na ito. At ang lupang ito, magiging akin din ito, pirmahan niyo man o hindi. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na sandali ang nagpabagsak sa huling depensa ng emosyon ni Aldebaran. Nakita niya sa pamamagitan ng maliit na siwang kung paano hinawakan ni Tatay Rosa ang kamay ni Nanay Rosa sa ilalim ng lamesa. Ang kanilang mga daliri na kulubot at puno ng peklat mula sa dekada ng pagsasaka para pag-aralin siya ay mahigpit na nag-uugnay. Isang tahimik na pakikibaka ng dignidad laban sa kasakiman. Ang simpleng paghawak na yon ay tila isang deklarasyon na kahit anong yaman ay hindi kayang tumbasan ang kanilang pagmamahalan. Naramdaman ni Aldebaran ang init ng luha sa kanyang mga mata, na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi na puno ng alikabok. Ang bawat luhang pumatak ay tila isang sumpa ng paghihiganti. Paano nagawang sikmurain ng babaeng pinakasalan niya ang nakawan ang mga taong wala nang ibang ibinigay, kundi kabutihan? Bakit mo ba pinapatagal ito, babe? Singit ni Enrique. Ang boses ay puno ng inip at panganib. Kung ayaw nilang pumirma ng kusa, gawan natin ang paraan na hindi na nila kailangan pang huminga. Maraming aksidente ang pwedeng mangyari sa mga matanda sa loob ng bodegang madilim at madulas. Isang tulak lang, tapos ang problema natin. Ang katahimikan na sumunod sa banta ni Enrique ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang hangin sa paligid ni Aldebaran ay tila nawalan ng oksiheno. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang bawat kalamnan ay handang sumabog. Ang ideya na ang kanyang mga magulang ay nasa panganib ng kamatayan sa kamay ng dalawang ahas na ito ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang utak. Dahan-dahang iniurong ni Aldebaran ang kanyang sarili mula sa siwang. Ang bawat galaw ay maingat upang hindi makalikha ng anumang tunog sa kisame. Ang kanyang mga mata
ay nananatiling nakapako sa dilim habang ang mga salita ni Enrique ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang manatiling tagapanood habang ang mga taong nagbigay sa iyo ng buhay ay unti-unting itinataboy patungo sa kanilang libingan? Paano mo mapoprotektahan ang iyong pamilya kung ang kalaban mo ay handang pumatay para sa isang pirasong papel? Sa ilalim ng madilim na kisame, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Kung ang kasamaan ay wala ng pinipiling paraan, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa katarungan? Happy anniversary, Aldebaran! Kung nasaan ka man, salamat sa bahay na ito at sa alak na nagpapainit sa gabi namin ni Enrique. Ang malakas at mapanguyam na halakhak ni Maya ay pumuno sa marangyang sala, na tila ba isang laso na kumakalat sa bawat sulok ng mansyon. Sa labas, sa likod ng makapal na kortina ng beranda, nakatayo si Aldebaran. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas na bakal, sapat na para mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa loob ng sala, nakikita niya ang kanyang asawa na suot ang isang mamahaling pulang bestida, ang bestidang ipinadala niya noong nakaraang buwan para sana sa kanilang muling pagkikita. Ngunit sa halip na siya, ang kasama ni Maya sa pagsasalo ay ang lalaking dahan-dahang sumisira sa dangal ng kanyang pamilya. Ang marahan na pagtama ng kanilang mga kristal na baso ay lumikha ng isang tunog na tila ba hudyat ng kamatayan para sa puso ni Aldebaran. Ang bawat lagok ni Maya ng mamahaling wine ay tila pag-inom ng kanyang sariling dugo at pawis na ibinuhos niya sa bawat oras ng paglipad sa kaitaasan. "Babe, tignan mo ito," ani Maya habang kinukuha ang isang kahon mula sa ilalim ng lamesa. Ang bawat galaw niya ay puno ng panggugulo sa damdamin ni Aldebaran. Inilabas niya ang isang tumpok ng mga sulat na sulat kamay ni Aldebaran mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga sulat na puno ng panalangin, pangungulila at mga pangarap para sa kanilang kinabukasan. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Aldebaran. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na unti-unting nilalamon ng apoy. Ang bawat alaala ng mga gabi kung kailan siya ay nagpupuyat sa loob ng cockpit para lamang isulat ang kanyang pagmamahal ay tila naging isang malupit na biro. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong abo na nagpapahirap sa bawat paghinga na kanyang kinukuha sa malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sakit. Tinitignan ang babaeng inakala niyang kanyang langit na ngayon ay naging kuta ng kanyang impyerno. "Basahin mo ito, Enrique," sabi niya rito. Ako raw ang bituin na gumagabay sa kanyang bawat paglipad. Nakakatawa. Diba? Ang boses ni Maya ay puno ng panunuya habang binubuksan ang isa sa mga sulat. Kinuha ni Enrique ang sulat at dahan-dahang pinunit ito sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila ba tunog ng paghihiwalay ng kaluluwa ni Aldebaran sa kanyang katawan. Inihagis nila ang mga piraso ng papel sa loob ng fireplace at ang pagsiklab ng apoy na lumalamon sa kanyang mga salita ay nagbigay ng isang madilim na liwanag sa mukha ni Maya na puno ng kasiyahan. Naramdaman ni Aldebaran ang isang malamig na panginginig na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang bawat salitang inilaan niya para sa kanyang asawa ay naging panggatong lamang sa isang pag-ibig na matagal na palang naging abo. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pagmamahal niya para kay Maya ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang malalim at madilim na katarungang naghihintay na maisakatuparan. Inilabas ni Aldebaran ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang eksena. Ang bawat halakhak ni Maya, ang bawat pangungutya sa kanyang mga sulat, at ang bawat haplos ni Enrique sa kanyang asawa ay malinaw na nakuhanan. Ang kanyang kamay ay nananatiling matatag sa kabila ng bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Ang video na ito ang magiging katibayan ng pagtatapos ng kanilang kasal at ang simula ng kanyang pagbangon. Biglang lumingon si Maya sa direksyon ng bintana. Tila ba may naramdamang kakaiba sa dilim. Ang kanyang ngiti
ay dahan-dahang nawala. Napalitan ng isang seryosong ekspresyon habang inilalapag ang kanyang baso. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang musika sa loob ng bahay. "Babe, parang may nakatingin sa atin sa labas." Bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng biglang kaba. Dahan-dahang tumayo si Enrique at naglakad patungo sa pinto ng beranda. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa kahoy na sahig ay tila ba tunog ng isang paparating na panganib para kay Aldebaran. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ihip, naghihintay sa susunod na mangyayari. Ano ang gagawin mo kapag ang huling bakas ng iyong nakaraan ay sinunog na sa harap ng iyong mga mata? At paano mo mapapanatili ang iyong pagbabalat kayo kung ang kaaway ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa iyong pinagtataguan? Sa ilalim ng madilim na gabi, isang tanong ang naiwan sa hangin. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang tao bago niya tuluyang ipakita ang kanyang tunay na muka sa gitna ng pagtataksil? Anak, ikaw ba yan? Kahit madilim ang mundo, kilala ng puso ko ang boses ng paghinga mo. Ang mahinang bulong na yon ni Nanay Rosa ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Aldebaran. Sa loob ng madilim at mabahong bodega, kung saan ang tanging liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa butas na bubong, nakaluhod si Aldebaran sa tabi ng kanyang ina. Katatapos lang niyang takasan ang panganib sa beranda, kung saan muntik na siyang mahuli ni Enrique. At heto siya ngayon, isang anak na nagtatago sa sarili niyang mga magulang upang hindi sila lalong mapahamak. Dahan-dahang hinawakan ni Aldebaran ang kamay ng kanyang ina. Ang balat nito ay tila tuyong papel, magaspang at puno ng mga sugat na hindi pa naghihilom. Ang bawat lamat sa palad ni Nanay Rosa ay nagsasalaysay ng bawat araw na ginugol nito sa paglilinis at pagtatrabaho sa ilalim ng malupit na utos ni Maya. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang lalamunan na tila ba may nakabarang matalim na tinik na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tila isang basag na banga. Bawat tibok ay naglalabas ng pait at pagsisisi. "Nanay." Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Aldebaran, isang pabulong na hiyaw na puno ng pangungulila. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kamay ng matanda, mainit at puno ng pagsusumamo. Hindi na kailangan ng mga mata ni Nanay Rosa ang liwanag upang makita ang kanyang anak. Hinaplos ng kanyang nanginginig na mga daliri ang mukha ni Aldebaran, mula sa noo, sa mga mata, hanggang sa panga. Ang bawat haplos ay tila isang gamot na nagpapahinto sa pagdurugo ng kaluluwa ni Aldebaran. Sa sandaling iyon, ang lahat ng rangya ng kanyang pagiging piloto, ang lahat ng perang naipon niya ay walang silbi kumpara sa init ng palad ng kanyang ina. "Bakit ka narito, anak? Mapanganib. Baka makita ka nila," sabi ni Nanay Rosa. Ang boses ay puno ng takot para sa kaligtasan ng kanyang anak sa halip na para sa sarili niya. "Umalis ka na, Aldebaran. Huwag mo na kaming alalahanin ng tatay mo. Kaya namin ito, basta alam naming ligtas ka." Ang ganitong uri ng pag-ibig, ang pag-ibig na handang mabulok sa dilim, basta't nasa liwanag ang kanyang anak, ang nagpadurog ng tuluyan sa natitirang lakas ni Aldebaran. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kandungan ng kanyang ina, pilit na pinipigilan ang hikbi na nais kumawala sa kanyang dibdib. Ang amoy ng amag at pawis sa duster ni Nanay Rosa ay tila amoy ng isang sagradong dambana para sa kanya. Sa tabi nila, nagising si Tatay Rosa. Kahit hirap sa paggalaw dahil sa pananakit ng katawan, pilit siyang umupo at hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Walang salitang binitawan ng matanda, ngunit ang higpit ng kanyang hawak ay sapat na upang maramdaman ni Aldebaran ang bigat ng lahat ng pasakit na dinala ng kanyang ama sa loob ng 6 na buwan. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging isang banal na sandali, kung saan ang tatlong kaluluwa ay nag-uugnay sa gitna ng kahirapan. "Huwag kayong mag-alala, Naytay.
Bulong ni Aldebaran habang dahan-dahang tumatayo. Hindi ko hahayaang magtagal pa ang kalupitang ito. Ibabalik ko sa inyo ang lahat ng kinuha nila, higit pa sa inaasahan nyo. Inilabas ni Aldebaran ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sabaw na Len niyang kinuha mula sa kusina bago siya pumunta rito. Pinanood niya kung paano dahan-dahang uminom ang kanyang mga magulang na tila ba ang bawat higop ay nagbibigay sa kanila ng bagong buhay. Ang bawat lunok nila ay tila isang panibagong lakas para kay Aldebaran na ituloy ang kanyang plano. Ngunit sa gitna ng kanilang munting salo-salo sa dilim, isang tunog ng mabibigat na yabag ang narinig mula sa labas ng bodega. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa tuyong lupa ay tila ba tunog ng isang paparating na hatol. Ang bawat hakbang ay papalapit ng papalapit sa pinto ng bodega, kasunod ng mahinang pag-inggit ng kadena na nakakabit sa labas. Anak, itago mo ang sarili mo. Bilisan mo. Pabulong na sigaw ni Nanay Rosa habang itinutulak si Aldebaran patungo sa likod ng mga lumang gulong at kahon. Ang pinto ng bodega ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa isang flashlight ay nagsimulang gumala sa loob ng silid, naghahanap ng anumang bagay na hindi nararapat sa gitna ng kadiliman. Ang puso ni Aldebaran ay tila tumigil sa pagtibok habang nakikita niya ang anino ng isang tao na papasok sa kanilang kuta. Sino ang nangahas na bumisita sa bodega sa ganitong oras ng gabi? At paano maililigtas ni Aldebaran ang kanyang sarili nang hindi inilalagay sa mas malaking panganib ang kanyang mga magulang? Sa gitna ng nakakabinging kaba, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa isipan ni Aldebaran. Hanggang kailan mo kayang magtago sa dilim bago ka tuluyang malunod sa sarili mong paghihiganti? Akala niyo ba ay hindi ko malalaman? Ang lakas ng loob ninyong magpuslit ng pagkain sa loob ng bahay ko? Sino ang nagbigay nito sa inyo? Yung janitor? O baka naman nagnakaw kayo sa kusina ko? Ang boses ni Maya ay tila lason na humahalo sa malamig na hangin sa loob ng bodega. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay tumama sa mangkok ng sabaw na ibinigay ni Aldebaran na ngayon ay talsik-talsik sa sahig matapos itong sipain ni Maya. Sa dilim, sa likod ng mga nagtumpok na sako ng bigas na matagal nang inamag, pigil hininga si Aldebaran. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumabaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Pinanood niya kung paano nagmakaawa ang kanyang ina na nakaluhod sa basang sahig habang pilit na pinupulot ang natitirang butil ng kanin. Ang bawat pagyuko ni Nanay Rosa ay tila isang dagok sa dangal ni Aldebaran. Ang kanyang puso ay tila isang makina na malapit ng sumabog dahil sa sobrang pressure. Bawat tibok ay puno ng puot at matinding pagsisisi. Maya, maawa ka. Wala kaming ninanakaw. May nag-iwan lang yan sa pinto. Pagsisinungaling ni Tatay Rosa, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng gutom at takot. Sinungaling! Sigaw ni Maya, kasunod ng tunog ng kanyang marahas na paghampas ng flashlight sa isang lumang cabinet na kahoy. Ang tunog ng pagkabali ng kahoy ay umaling-awngaw sa buong bodega, na tila ba isang babala ng mas malupit na susunod na mangyayari. Simula bukas, wala nang papasok na trabahador dito sa loob. At kayo, huwag na huwag kayong lalabas dito. Enrique, ilak mo ang pinto sa labas. Lagyan mo ng kadena. Narinig ni Aldebaran ang papalayong mga hakbang ni Maya at ang tunog ng mabigat na bakal na kadena na dahan-dahang ipinupulupot sa trangka ng pinto. Ang bawat pag-ikot ng bakal ay tila ba tunog ng isang bilanggo na tuluyan ng pinagkaitan ng kalayaan. Nang muling maghari ang katahimikan, tanging ang mahihinang hikbi na lamang ni Nanay Rosa at ang malalim na paghinga ni Tatay Rosa ang naririnig sa dilim. Kinaumagahan, ang atmosfera sa loob ng mansyon ay puno ng kakaibang tensyon. Si Maya ay hindi mapakali habang nag-aalmusal. Ang kanyang mga mata
ay pabalik-balik sa bintana. Tila ba may hinahanap o hinihintay. Si Aldebaran, nakasalukuyang naglilinis ng pool sa labas, ay ramdam ang bawat titig ng kanyang asawa mula sa malayo. Ang kanyang face mask at sombrero ay tila naging kanyang tanging kalasag laban sa panganib. Biglang tumunog ang cellphone about ni Maya sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng vibration nito sa salamin ay tila ba isang alarm clock na nagpapatalon sa puso ni Aldebaran. Nakita niya kung paano mabilis na sinagot ni Maya ang tawag. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at puno ng kaba. Hello? Ano? Sigurado ba kayo? Ang boses ni Maya ay tumaas ng bahagya, sapat na para marinig ni Aldebaran ang panginginig nito. Paanong nangyaring nakauwi na siya? Ang sabi sa akin ay may flight pa siya sa London. Naramdaman ni Aldebaran ang isang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang hangin sa paligid ay tila nawalan ng oksiheno. Bawat hininga niya ay nagiging mabigat at mahirap. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa tubig ng pool, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatutok sa bawat salitang bibitawan ni Maya. Kailan pa siya lumapag? 7 days ago? Bakit ngayon niyo lang sinabi? Galit na sigaw ni Maya sa telepono. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Kung narito na si Aldebaran, nasaan siya? Bakit hindi siya umuuwi rito? Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumala sa buong paligid hanggang sa huminto ang kanyang paningin sa janitor na naglilinis ng pool. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at ang bawat segundong dumadaan ay tila isang oras ng paghihintay sa isang pagsabog. Lumakad si Maya patungo sa gilid ng pool. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng hinala. Ang tunog ng kanyang takong sa semento ay tila ba tunog ng isang hatol na dahan-dahang dumarating. Huminto siya ilang hakbang mula kay Aldebaran. Ikaw, tawag ni Maya. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Tanggalin mo ang maskara mo. Ngayon din, ano ang gagawin mo kapag ang iyong lihim ay unti-unti nang nilalamon ng katotohanan? At paano mo mapoprotektahan ang iyong mga magulang kung ikaw mismo ay nasa bingit na ng pagkakabunyag? Sa gitna ng sikat ng araw, na tila ba naging isang mapanghusgang liwanag, isang tanong ang nanatiling nakatitig sa kaluluwa ni Aldebaran. Handa ka na bang harapin ang bagyong ikaw rin ang nagdala? O mananatili kang anino sa gitna ng iyong sariling pagkawasak? Sabi ko, tanggalin mo ang maskara mo. Bingi ka ba o sadyang nagmamangmamaang ka lang? Ang boses ni Maya ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa malinaw na kalangitan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Tila ba sinusubukang butasin ang tela ng face mask na suot ni Aldebaran upang makita ang katotohanang nagtatago sa likod nito. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pag-agos ng tubig sa pool ay tila ba naging isang dambuhalang dagundong sa pandinig ni Aldebaran. Ang kanyang puso ay tila isang makinang malapit nang sumabog sa sobrang bilis ng tibok. At ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay tila naging kasing lamig ng yelo. Dahan-dahang itinaas ni Aldebaran ang kanyang kamay. Ang bawat galaw ay tila ba isang mabagal na eksena sa isang pelikula. Ang kanyang isipan ay mabilis na naghahanap ng paraan, tulad ng isang pilotong sinusubukang iligtas ang isang bumabagsak na eroplano. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa garter ng maskara, isang malakas na tunog ng pagbasag ng mga paso ng halaman ang nagmula sa kabilang panig ng hardin. Mamaya! Mamaya! Tulong! Si Sir Enrique biglang sumakit ang dibdib. Ang sigaw ni Aling Nena ay tila ba isang anghel na bumaba mula sa langit upang iligtas si Aldebaran. Ang boses ng matanda ay puno ng pagkataranta, sapat na upang makuha ang buong atensyon ni Maya. Lumingon ang asawa ni Aldebaran
sa direksyon ng mansyon. Ang kanyang mukha ay agad na napuno ng pag-aalala para sa kanyang kabit. Kinalimutan ng janitor na nasa harap niya. "Ano? Enrique!" Sigaw ni Maya habang mabilis na tumatakbo patungo sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila ba isang karerang palayo sa panganib ni Aldebaran. Nang makatiyak na wala na si Maya, dahan-dahang huminga ng malalim si Aldebaran. Ang kanyang balikat ay bumagsak dahil sa sobrang tensyon, ngunit alam niyang wala na siyang oras. Ang kanyang pagkabalat kayo ay tila ba isang manipis na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Ang planong misteryosong tagamasid ay kailangang maging isang mabilisang pagsagip. Nang sumapit ang gabi, ang buong mansyon ay tila ba binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan, lumilikha ng isang malungkot na tunog sa mga dahon ng puno. Gamit ang susi na nakuha niya mula kay Aling Nena, dahan-dahang binuksan ni Aldebaran ang malaking kadena sa pinto ng bodega. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila ba isang masakit na kanta sa gitna ng gabi. "Nay, Tay, Esperanza, tayo na. Ngayon na ang oras," bulong ni Aldebaran habang binubuksan ang pinto. Ang kanyang mga magulang, na tila ba mga aninong nawalan na ng pag-asa, ay dahan-dahang tumayo. Ang bawat galaw ni Tatay Rosa ay puno ng sakit. Ang kanyang mga tuhod ay lumilikha ng tunog ng pag-aray sa bawat hakbang. Binuhat ni Aldebaran si Esperanza na mahimbing na natutulog at tila ba walang kamalay-malay sa panganib na kanilang tinatakasan. Dinala niya sila sa likod na bahagi ng property kung saan nakaparada ang isang itim na van na inarkila niya sa pamamagitan ng isang kaibigan. Ang bawat hakbang nila sa putikan ay tila ba isang paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang takot na baka biglang magising si Maya o Enrique ay tila ba isang malamig na kamay na humahawak sa leeg ni Aldebaran. Nang maisakay na niya ang kanyang mga magulang, lumingon si Aldebaran sa huling pagkakataon sa mansyong itinayo niya para sa kanyang pamilya. Ang mansyong naging kuta ng pagtataksil at sakit. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa determinasyon. Hindi ito ang huling pagkakataon na makikita niya ang bahay na ito. Babalik siya, ngunit hindi na bilang isang anino, kundi bilang ang bagyong wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Maya. Pinaandar ni Aldebaran ang sasakyan. Ang tunog ng makina ay tila ba isang hudyat ng simula ng kanilang kalayaan. Ngunit habang papalabas sila sa gate, nakita niya sa side mirror ang isang anino sa veranda ng ikalawang palapag. Isang aninong may hawak na telepono at tila ba nakatitig sa papalayong van. Sino ang aninong yon sa itaas? At paano kung ang kanilang pag-alis ay hindi pala isang pagtakas, kundi ang simula ng isang mas malupit na paghabol? Sa gitna ng madilim na kalsada at patuloy na pagbuhos ng ulan, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Aldebaran. Sapat na ba ang layo na ito para masigurong ligtas ang kanyang mga magulang? O ang kamay ni Maya ay mas mahaba pa kaysa sa inaakala niya? Walang laman ng bodega. Paanong nangyaring nawala ang dalawang uling na yon kasama ang batang pulubi? Sinong nagpakawala sa kanila? Ang boses ni Maya ay pumalahaw sa loob ng bakanteng bodega. Kasing ingay ng mga tuyong dahon na hinahampas ng malakas na hangin. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom habang tinitignan ang nakabukas na kadena sa sahig. Ang katahimikan ng bodega na dati puno ng mahihina at malulungkot na hikbi ng mga matanda, ngayon ay tila nanunuya sa kanya. Ang tanging naiwan na lamang ay ang amoy ng amag at ang isang punit na tsinelas ni Nanay Rosa. Sa tabi niya, nakatayo si Enrique, ang kanyang mga mata ay balisa habang pabalik-balik ang tingin sa pintuan. Maya, relax. Baka tumakas lang sila dahil sa takot. Matatanda na yon. Saan naman sila pupunta? Siguradong mamatay rin ang mga yon sa kalsada.
Hindi mo naintindihan, Enrique. Sigaw ni Maya, kasunod ng marahas na paghampas ng kanyang kamay sa pader na kahoy. Ang tunog ng kanyang palad na tumatama sa bulok na dingding ay tila ba tunog ng isang babala na hindi niya pinansin. Kung narito na si Aldebaran at nakita niya sila, tapos na tayo. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan nating kunin. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang mamahaling robe. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtitipan ng mensahe. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit at ligtas na apartment, naramdaman ni Aldebaran ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog niyon sa kahoy ay tila ba isang hudyat nang simula ng isang laro ng isipan. Babe, nasaan ka na ba? Miss na kita. Anyway, sina nanay at tatay, nagpasya silang magbakasyon muna sa probinsya. Sabi nila, gusto muna nilang mapag-isa para makapag-relax. Don't worry, alagang-alaga sila rito bago sila umalis. Uwi ka na ha? Binasa ni Aldebaran ang mensahe habang nakatingin sa kanyang ina na mahimbing na natutulog sa isang malambot at malinis na kama. Ang unang pagkakataon na makaranas ito ng tunay na pahinga matapos ang maraming buwan. Ang bawat salita ni Maya sa text ay tila ba mga uod na gumagapang sa balat ni Aldebaran, nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Ang kanyang puso ay tila naging isang pirasong yelo, matigas at malamig, habang pinagmamasdan ng kanyang ama na payapang humihinga sa tabi ni Nanay Rosa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aldebaran. Ang kasinungalingan ni Maya ay wala nang talab sa kanya. Ang bawat miss na kita ay tila ba tunog ng isang sirang plaka na wala ng kahulugan. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng mapait na abdo, ngunit nanatili siyang tahimik. Hapon na nang bumalik si Maya sa kanyang silid upang maghanda para sa malaking party ng kumpanya na gaganapin sa susunod na gabi. Ngunit sa ibabaw ng kanyang vanity mirror, isang itim na sobre ang nakapatong. Ang pagkakaayos niyon sa gitna ng kanyang mga mamahaling pabango ay tila ba isang pahiwatig na may nakapasok sa kanyang silid nang hindi niya nalalaman. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob niyon ay isang eleganteng imbitasyon, ngunit ang mga nakasulat na salita ay nagpalamig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Isang espesyal na gabi para sa mga lihim na mabubunyag. Inaasahan ka namin sa iyong sariling pagdiriwang mula sa Ang Katotohanan. Ang tunog ng pagbagsak ng sobre sa sahig ay tila ba isang hatol na dahan-dahang dumarating. Lumingon si Maya sa paligid ng silid. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa kaba. Ang bawat anino sa sulok ng kwarto ay tila naging mukha ni Aldebaran na nakatitig sa kanya nang may panghuhusga. Sino ang nag-iwan ng imbitasyong yon sa loob ng kanyang sariling kwarto? At paano kung ang party na pinaghandaan niya para sa kanyang tagumpay ay maging sarili niyang libingan? Sa gitna ng malawak na mansyon na tila ba naging isang malaking bitag, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa isipan ni Maya. Nakita na ba siya ng kanyang asawa? O ang multo ng kanyang mga kasalanan ang nagsisimulang maningil sa kanya? Hayop ka, Maya. Hindi mo lang pala kinuha ang dangal ng pamilya ko, kundi pati ang buhay ng batang ito ay ninakawan mo ng kinabukasan. Ang boses ni Aldebaran ay gumaralgal sa tindi ng puot habang hawak niya ang isang pirasong papel na bahagyang lukot at may mantsa ng lumang tinta. Sa loob ng maliit na sala ng kanilang pansamantalang tirahan, tanging ang mahinang liwanag ng lampara ang nagbibigay buhay sa paligid. Ang dokumentong hawak niya ay ang orihinal na birth certificate ni Esperanza at ang mga papeles ng insurance mula sa isang aksidente sa himpapawid 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang lumingon si Aldebaran sa natutulog na bata sa sofa. Si Esperanza ay anak ni Gabrieliel, ang kanyang matalik na kaibigan
at co-pilot na nasawi sa isang trahedya. Inakala ni Aldebaran na nawala na ang lahat ng kamag-anak ng kaibigan, ngunit heto ang katotohanan. Ipinagkatiwala pala ni Gabriel ang bata kay Maya bilang ninang at tagapangalaga ng trust fund nito. Ngunit sa halip na kalinga, ginamit ni Maya ang pera para sa kanyang sariling luho habang hinahayaang magdusa ang bata sa dumi at gutom. Isang matinding pait ang gumuhit sa dibdib ni Aldebaran. Tila may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang baga hanggang sa mawalan siya ng hangin. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong bubog na dahan-dahang nadudurog sa bawat paghinga. Hindi niya akalain na ang babaeng hinalikan niya bago lumipad ay may kaluluwang kasing itim ng uling. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong alikabok na nagpapahirap sa bawat paglunok ng kanyang sariling laway. "Gabriel, patawarin mo ako," bulong ni Aldebaran habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Esperanza. Ang bawat hibla ng buhok ng bata ay tila nagpapaalala sa kanya ng responsibilidad na binaliwala niya dahil sa kabanayan niyang pagtitiwala sa maling tao. Sa labas ng apartment, ang ulan ay tumigil na, ngunit ang kapaligiran ay nananatiling basa at madulas. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gusali. Ang tunog ng gulong nito sa basang semento ay tila ba tunog ng isang paparating na anino. Sa loob ng sasakyan, nakatitig si Enrique sa bintana ng ikalawang palapag kung saan nakikita ang anino ni Aldebaran. Hawak ni Enrique ang isang folder na naglalaman ng impormasyon tungkol sa janitor na biglang nawala sa mansyon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at determinasyon. Hindi siya papayag na masira ang magandang buhay na binuo nila ni Maya dahil lamang sa isang pilotong nagbabalik. Ang tunog ng pagkasa ng kanyang baril sa loob ng sasakyan ay tila ba isang hudyat ng isang madugong pagtatapos. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, ang kanyang mga hakbang ay maingat at walang likhang tunog sa semento. Ang lamig ng gabi ay tila ba nakikiramay sa kanyang masamang balak. Habang paakyat siya sa hagdan ng apartment, ang bawat baitang ay tila naglalapit sa kanya sa kinaroroonan ni Aldebaran. Sa loob, naramdaman ni Aldebaran ang isang kakaibang panginginig sa kanyang likuran. Ang kanyang instinto bilang piloto ay nagbababala ng isang panganib na hindi nakikita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga papeles at tumayo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan na tila ba inaasahan ng isang hindi inaanyayahang panauhin. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang bawat milimetro ng paggalaw ng bakal ay tila ba tunog ng isang segundong natitira sa buhay ni Aldebaran. Paano mo haharapin ang isang kaaway na handang pumatay para sa perang hindi naman sa kanya? At maililigtas ba ni Aldebaran ang kanyang pamilya kung ang panganib ay nasa harap na mismo ng kanyang pintuan? Sa gitna ng kaba at dilim, isang tanong ang nanatiling nakatitig sa kaluluwa ni Aldebaran. Handa ka na bang pumatay para sa katarungan? O magiging isa ka lamang biktima sa sarili mong kwento? Ang bawat milimetro ng pag-ikot ng doorknob ay tila ba tunog ng isang orasan na dahan-dahang bumibilang sa huling hininga ng katahimikan. Sa loob ng madilim na apartment, hindi gumalaw si Aldebaran. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa pintuan habang ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng paraan upang protektahan ang kanyang mga magulang at si Esperanza. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang mabigat na plorera sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kalamnan ay handa na sa anumang mangyayari. Ngunit bago pa tuluyang bumukas ang pinto, isang malakas na tunog ng sirena ng barangay patrol ang umalingaw-ngaw sa kalsada sa ibaba. Kasunod ng ingay ng mga asong nagtatahol sa madilim na eskinita. Ang tunog ng mga yabag sa labas ng pinto ay biglang naging mabilis at tila ba nagmamadaling lumayo. Narinig ni Aldebaran ang mabilis na pagbaba ng isang tao sa hagdan.
at ang tunog ng gulong ng sasakyan na humaharurot palayo sa gusali. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Aldebaran. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumuwag sa pagkakahawak sa plorera. Alam niyang hindi ito ang huli. Ang panganib ay tila ba isang anino na patuloy na susunod sa kanila hanggat hindi niya tinatapos ang laban na ito. Nang sumapit ang madaling araw, ang paligid ay nababalot ng isang mapayapang liwanag. Kumuha si Aldebaran ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mahimbing na natutulog na si Esperanza. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng bukang liwayway, sinimulan niyang punasan ang mukha ng bata. Ang bawat haplos ng basang bimpo ay tila ba paglilinis sa bawat dumi at pait na dinanas ng bata sa loob ng madilim na bodega. Ang kanyang puso ay tila isang dagat na dahan-dahang kumakalma matapos ang isang malakas na bagyo. Pinanood niya kung paano dahan-dahang nagmulat ng mata si Esperanza. Ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pagtataka. "Kuya Anghel, maliligo na po ba ako?" tanong ng bata. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig na nagpapagaan sa mabigat na dibdib ni Aldebaran. "Oh, Esperanza, maliligo ka na dahil ngayon ay magsisimula na ang iyong bagong buhay," sagot ni Aldebaran. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinupunasan ang maliliit na kamay ng bata. Pagkatapos noon, hinarap naman ni Aldebaran ang kanyang ama. Kinuha niya ang isang gunting at dahan-dahang ginupitan ang mahaba at magulong buhok ni Tatay Rosa. Ang tunog ng bawat gupit ay tila ba pagputol sa mga kadena ng kahirapan na gumapos sa kanyang ama sa loob ng maraming buwan. Ang bawat hibla ng puting buhok na nahuhulog sa sahig ay nagsisilbing saksi sa kanilang muling pagbangon. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-ama ay puno ng mga salitang hindi na kailangan pang bitawan. Isang pag-uunawaan na nagmumula sa dugo at sakripisyo. Kumain sila ng sabay-sabay. Isang simpleng almusal ng mainit na kanin, pritong itlog at sariwang gatas. Ang tunog ng paghigop ng kape ni Tatay Rosa at ang mahinang pagnguya ni Esperanza ay tila ba ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Aldebaran. Ito ang kapayapaang pinangarap niya habang nasa kaitaasan siya ng langit, malayo sa lupang ito. Nang matapos ang lahat, pumasok si Aldebaran sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang maleta at inilabas ang kanyang uniforme ng piloto. Ang bawat bahagi niyon ay pinaplansa niya ng maigi, walang dapat na gusot, tulad ng kanyang plano. Isinuot niya ang puting polo na tila ba isang baluti ng katarungan. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay tila ba isang hakbang patungo sa katapusan ng kasamaan ni Maya. Tumayo si Aldebaran sa harap ng salamin. Ang kanyang anyo ay hindi na ang janitor na nakayuko sa hirap. Siya na muli ang kapitan ng kanyang sariling tadhana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at matalim. Tila ba tinitignan ng isang malawak na abot-tanaw na puno ng panganib, ngunit puno rin ng pag-asa. Inayos niya ang kanyang cap at ang anino nito sa kanyang mukha ay nagbigay ng isang seryoso at nakakatakot na anyo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila ba isang hudyat ng simula ng isang paglalakbay na wala nang balikan. Handa na ang lahat. Bulong ni Aldebaran sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi matitinag ng anumang bagyo. Lumingon siya sa pinto ng kanyang silid, kung saan nakatayo ang kanyang mga magulang, at si Esperanza, tinitignan siya ng may paghanga at pangamba. Ang hangin sa paligid ay tila naghihintay sa kanyang unang hakbang. Ano ang mangyayari kapag ang katarungan ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang katotohanang dahan-dahang dumarating? At handa ba ang lahat sa pagsabog na idudulot ng pagbabalik ng tunay na may-ari ng mansyon? Sa gitna ng katahimikan ng apartment, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Kaya mo bang harapin ang katotohanan
Kung ito ay kasing talim ng katarungan, ang mansyon ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong maliliit na ilaw. Tila isang bituin na bumagsak sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon at amoy ng mamahaling bulaklak, nananatili ang lansa ng pagtataksil na hindi kayang itago ng anumang pabango. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang plato at ang mahininhang halakhak ng mga panauhin ay lumilikha ng isang atmosfera ng tagumpay. Isang tagumpay na itinayo sa ibabaw ng luha ng mga matatanda. Si Maya ay nakatayo sa gitna ng entablado. Suot ang kanyang pulang-pulang bestida na tila ba isang babala sa sinumang mga ngahas na humarang sa kanyang daliri. Ang kislap ng mga alahas sa kanyang leeg ay nagniningning sa ilalim ng malalaking chandelier habang sa tabi niya ay nakatayo si Enrique. Suot ang isang suit na binili gamit ang perang pinaghirapan ng ibang tao. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa gabing ito. Simula ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pait at pag-arte. Alam nating lahat na wala rito ang aking asawang si Aldebaran. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang mawala ang komunikasyon sa kanyang eroplano sa ibabaw ng dagat. Masakit man, kailangan nating tanggapin na siya ay wala na. Bilang kanyang asawa, ako ang magpapatuloy ng kanyang nasimulan para sa pamilyang ito. Isang mahinang bulungan ang gumuhit sa buong kanfong. Ang mga panauhin ay tumingin ng may awa kay Maya, hindi alam na ang babaeng nasa harap nila ay ang mismong anay na umubos sa poste ng kanilang tahanan. Sa gilid ng entablado, nakita ni Maya ang malaking screen na nakahanda para sa isang tribute video para sa kanyang yumaong asawa. Isang video na siya mismo ang nag-edit upang ipakita ang kanyang pagmamahal at ang kanyang karapatan sa lahat ng ari-arian. Bago nating ituloy ang gabi, hayaan niyo akong ipakita ang ilang mga sandali ng aming pagsasama. Ani Maya habang pinipindot ang remote control sa kanyang kamay. Ang tunog ng pag-off ng mga ilaw ay lumikha ng isang biglang kadiliman sa buong mansyon. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa malaking screen, ngunit sa halip na mga larawan ng kasal at matatamis na alaala, ang unang lumabas ay ang malabo at madilim na video sa loob ng bodega. Ang buong kanfang ay biglang tumahimik, isang katahimikan na kasing bigat ng semento. Nakita ng lahat kung paano ibuhos ni Maya ang mainit na sarsa sa ulo ni Nanay Rosa. Narinig ang bawat mura at bawat tawa ni Maya habang tinatawag niyang pabigat at hayop ang kanyang mga biyenan. Kasunod nito ay ang video ni Maya at Enrique na naghahalikan sa loob ng kwarto ni Aldebaran habang pinagtatawanan ang mga sulat kamay ng piloto. Ang bawat tunog ng sampal na napanood sa screen ay tila ba tumatama rin sa mukha ni Maya sa harap ng maraming tao. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na malapit nang sumabog sa sobrang kaba. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel habang ang bawat mata ng kanyang mga panauhin ay nakatitig sa kanya ng may matinding pandidiri at galit. Hindi iyan totoo. Enrique, patayin mo ang video. Sinong gumawa nito? Sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay pumalahaw sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng mga tao. Ngunit bago pa man makagalaw si Enrique, ang tunog ng isang malakas at baritonong boses ang nangibabaw sa buong speaker system ng mansyon. Isang boses na kabisado ng bawat sulok ng bahay na yon. Isang boses na tila ba nanggagaling sa kabilang buhay. Tower, this is Captain Aldebaran Rosa, requesting immediate landing for the truth. Mayday, Mayday para sa mga taong akala ay tapos na ang laban. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto ng mansyon ay lumikha ng isang mahabang pag-inggit na tila bahiyaw ng isang nagising na katarungan. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok at sa gitna ng silweta ng liwanag, nakatayo ang isang lalaking suot ang kanyang buong uniforme ng piloto. Ang bawat butones niyon ay kumikinang at ang kanyang cap
ay nagbibigay ng isang matalim na anino sa kanyang mga mata. Dahan-dahang naglakad si Aldebaran papasok sa gitna ng maraming tao. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila ba tunog ng isang hatol na hindi na mababawi. Ano ang gagawin ni Maya kapag ang multo ng kanyang mga kasalanan ay hindi lamang isang anino, kundi isang taong buhay na buhay at handang bawiin ang lahat? At sapat na ba ang pagbabalik ni Aldebaran para tapusin ang lahat ng lason sa loob ng mansyong ito? Sa gitna ng nagngangalit na emosyon ng lahat, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Kung ang langit ay bumagsak para singilin ka, saan ka patatakbo? Hindi pa ako patay, Maya. Pero ang bawat pangarap na itinayo mo sa ibabaw ng luha ng mga magulang ko, iyon ang tuluyan ng gumuho ngayong gabi. Ang boses ni Aldebaran ay hindi sumisigaw, ngunit ang lamig at talas nito ay tila ba bumasag sa bawat kristal na baso sa loob ng silid. Ang kanyang bawat hakbang sa makinis na marmol ay lumikha ng isang tunog na kasing bigat ng isang hatol, habang ang mga panauhin ay dahan-dahang humahawi. Tila ba natatakot na madikitan ng puot na dala ng tunay na may-ari ng mansyon. Si Maya ay napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, pilit na itinatago sa likod ng kanyang mamahaling bestida, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa screen at sa kanyang asawa. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin na nagpapahirap sa kanya na makapagsalita ng kahit isang depensa. Babe! Fake news ang video na yan. In-edit lang yan ng mga taong gustong sumira sa atin. Ang boses ni Maya ay nanginginig at puno ng desperasyon. Lumingon siya kay Enrique. Naghahanap ng kaligtasan, ngunit ang lalaking kasabwat niya ay mas lalong namutla at dahan-dahang umaatras patungo sa pintuan ng kusina. Hindi sumagot si Aldebaran. Sa halip, lumingon siya sa malaking pintuan ng ballroom. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ay muling pumuno sa katahimikan. Pumasok si Nanay Rosa na inaalalayan ni Aling Nena, kasunod si Tatay Rosa na kahit hirap ay naglalakad ng may taas na noo, at ang maliit na si Esperanza na mahigpit na nakahawak sa kamay ng matanda. Ang mga panauhin ay napasinghap ang makita ang mga magulang ni Aldebaran na suot ang mga damit na kupas at punit-punit. Ang mismong mga damit na suot nila sa loob ng bodega. Sa gitna ng ganitong karangyaan ay tila ba isang sampal sa konsensya ng bawat nakakakita. Ang bawat lamat sa balat ng kanyang mga magulang ay nagsilbing pinakamalakas na ebidensya na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan. Nay, Tay, nandito na ang anak nyo. Tapos na ang pagtatago sa dilim. Bulong ni Aldebaran, at ang kanyang boses ay biglang lumambot. Puno ng pagmamahal na kayang magpatunaw ng yelo. Lumapit si Nanay Rosa kay Maya. Ang matandang babae, na dati nakayuko sa takot, ngayon ay tumitig ng diretso sa mga mata ng kanyang manugang. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang tunog ng mabagal na paghinga ni Nanay Rosa ay tila ba isang hangin na humihihip sa huling apoy ng kapalaluan ni Maya. Pinatawad kita noong una, Maya, dahil mahal ka ng anak ko. Pero noong saktan mo ang batang ito, turo ni Nanay Rosa kay Esperanza, doon mo napatunayan na wala kang puso. Eksaktong sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na gawa sa balat ay narinig mula sa entrada. Isang pangkat ng mga pulis, kasama ang abogado ng pamilya Rosa, ang pumasok sa loob. Ang tunog ng paglalabas ng mga dokumento at ang mahinang pagkalansing ng mga bakal na posas ay naging hudyat ng katapusan. Maya Santos Rosa at Enrique de la Vega, inaaresto kayo sa mga kasong falsification of public documents, child abuse, at physical injuries. Ang boses ng opisyal ay malamig at opisyal. Naramdaman ni Maya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang marangyang mundo na binuo niya sa loob ng 6 na buwan ay tila ba isang kastilyong buhangin
na tinangay ng malakas na alon. Ang tunog ng paglak ng posas sa kanyang mga pulso ay tila ba tunog ng pagsasara ng pinto ng bodega na dati niyang ginamit para ikulong ang kanyang mga biyenan. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Akin ang bahay na ito. Akin ang lahat ng ito. Sigaw ni Maya habang dahan-dahang kinakaladkad palabas ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humihina habang inilalabas siya sa mansyon. Kasunod si Enrique na nakayuko sa sobrang kahihiyan. Nang muling maghari ang katahimikan sa ballroom, lumapit si Aldebaran sa kanyang mga magulang at kay Esperanza. Lumuhod siya sa harap nila. Kinalimutan ang kanyang uniforme at ang kanyang katayuan. Ang tunog ng kanyang marahang paghikbi habang niyayakap ang binti ng kanyang ama ay naging isang tunog ng paghilom para sa lahat. Patawarin niyo ako dahil hinayaan kong mangyari ito sa inyo. Bulong ni Aldebaran. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha ng pagsisisi at kagalakan. Naramdaman niya ang magaspang ngunit mainit na palad ni Tatay Rosa sa kanyang ulo. Wala kang kasalanan, anak. Ang mahalaga, buo na uli ang pamilya natin. Ang mga panauhin na dati nakikipagplastikan kay Maya, ngayon ay isa-isang lumalapit. Hindi para bumati, kundi para humingi ng paumanhin sa pananahimik nila sa gitna ng kawalang katarungan. Ngunit para kay Aldebaran, ang lahat ng iyon ay wala ng halaga. Ang tunog ng mahina at masayang tawa ni Esperanza habang hinahawakan ang kanyang medalya sa uniforme ay sapat na para sabihing ang katarungan ay nakamit na. Ano ang pakiramdam ng muling makahinga ng malaya sa loob ng sarili mong tahanan? At sapat na ba ang pagkapanalo sa batas para burahin ang bawat trauma at sakit na iniwan ng pagtataksil? Sa gitna ng unti-unting paglisa ng mga tao at ang pagpatay sa mga malalaking ilaw ng mansyon, isang tanong ang nanatiling nakatitig sa puspusang puso ni Aldebaran. Saan magsisimula ang isang bagong buhay kung ang bawat sulok ng iyong tahanan ay may bakas pa rin ng isang mapait na nakaraan? Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa bintana ng isang maliit ngunit malinis na bahay sa probinsya, malayo sa ingay at lason ng lungsod. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng namumukadkad na mga bulaklak ng kape ay pumupuno sa hangin. Tila ba isang banayad na haplos ng kalikasan na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Wala na ang malalaking chandelier at ang malamig na marmol ng mansyon. Pinalitan ito ng init ng sahig na kawayan at ang tapat na pagmamahalan na hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Si Aldebaran ay nakatayo sa balkonahe, tinitignan ang malawak na bukirin na dati pangarap lamang nilang balikan ng kanyang mga magulang. Napagpasyahan niyang ibenta ang mansyon at ang lahat ng kagamitang naging saksi sa kalupitan ni Maya. Ang perang nakuha niya ay inilaan niya para sa pagpapagamot ni Nanay at Tatay Rosa at para sa kinabukasan ni Esperanza. Ang bawat sentimo na galing sa pagtataksil ay itinapon niya at ang bawat butil ng biyayang tinatamasa nila ngayon ay galing sa malinis na paggawa at pagmamahal. Sa loob ng bahay naririnig ni Aldebaran ang tunog ng kalderong kumukulo at ang mahinang pagkiskis ng sandok sa kawali. Si Nanay Rosa ay abala sa pagluluto ng paborito niyang sinangag. Habang si Tatay Rosa ay nakaupo sa tumba-tumba, binabasa ang isang lumang libro sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang kanilang mga mukha ay hindi nakakikitaan ng takot. Ang mga lamat sa kanilang balat ay tila ba naging mga linya ng karunungan at katatagan. Tatay, tignan niyo po ang drawing ko. Ito po si Lolo, ito si Lola, at ito po si Tatay Alde. Ang masayang boses ni Esperanza ay tila ba isang awit ng anghel na bumabasag sa katahimikan ng umaga. Dahan-dahang lumapit si Aldebaran sa bata. Nakita niya ang isang drawing ng isang masayang pamilya sa ilalim ng isang malaking puno. Sa drawing na yon, lahat sila ay nakangiti at ang bahay ay may kulay na dilaw, ang kulay ng pag-asa. Kinuha ni Aldebaran ang bata at binuhat ito ng mataas
na nagdulot ng malutong na halakhak mula kay Esperanza. Ang tunog ng tawa ng bata ay tila ba isang hudyat na ang sumpa ng nakaraan ay tuluyan na ngang naputol. Tatay Alde, hindi na po ba tayo babalik sa madilim na kwarto? Tanong ni Esperanza. Ang kanyang mga mata ay nanatiling inosente, ngunit may bahid ng malalim na pangunawa. Naramdaman ni Aldebaran ang isang matinding kirot sa kanyang lalamunan, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mainit na katiyakan. Hinaplos niya ang pisngi ng bata. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa sobrang emosyon. Hindi na, anak. Hinding-hindi na. Dito na tayo sa liwanag habang buhay. Sa gitna ng kanilang pagsasalo sa almusal, ang bawat subo ng pagkain ay tila ba isang sakramento ng kanilang muling pagkabuo. Ang tunog ng pagdarasal ni Nanay Rosa bago kumain ay tila ba isang pasasalamat na umabot hanggang sa kaitaasan. Ang bawat tingin ni Aldebaran sa kanyang mga magulang ay puno ng pangako. Isang pangako na hindi na muling lalipad ang kanyang eroplano nang hindi niya nasisiguro ligtas ang kanyang tahanan sa lupa. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, alam ni Aldebaran na may mga aninong hindi basta-basta nawawala. Tuwing gabi, kapag tumatahimik ang paligid, naririnig pa rin niya sa kanyang isipan ang tunog ng kadenang ipinupulupot sa pinto ng bodega. Nararamdaman pa rin niya ang lamig ng ulan na tila ba pilit siyang binabalik sa gabing nalaman niya ang lahat. Tumayo si Aldebaran at lumakad patungo sa bintana. Tinitignan ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong abot tanaw. Ang kanyang puso ay tila ba isang malawak na langit, payapa, ngunit alam na anumang oras ay pwedeng magkaroon ng panibagong unos. Ngunit ngayon, alam na niya kung paano lumipad sa gitna ng bagyo. Sapat na ba ang katahimikang ito para tuluyang burahin ang pait ng kahapon? At paano mo tuturuan ang iyong puso na muling magtiwala kung ang taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ang siya ring sumira nito? Sa gitna ng papalalim na gabi, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kaluluwa ni Aldebaran habang pinagmamasdan ng kanyang pamilyang payapang natutulog. Ang katarungan ba ay ang pagkakakulong ng kaaway o ang tunay na katarungan ay ang kakayahan mong muling ngumiti nang walang halong takot? Ang bawat dapit hapon sa kanilang munting paraiso sa probinsya ay tila ba isang banal na paalala na ang bawat bagyo ay may katapusan. Sa paglubog ng araw, ang kalangitan ay nagkukulay lila at ginto, na tila ba isang malawak na canvas na nagpapakita ng kagandahan ng isang pusong muling nabuo mula sa pagkabasag. Isang taon na ang nakalilipas mula nang huling marinig ni Aldebaran ang pangalan ni Maya sa loob ng hukuman. Ayon sa kanyang balita, ang babaeng dati niyang minahal ay kasalukuyang nagdurusa sa likod ng rehas, malayo sa karangyaan at sa mga alahas na dati nitong ipinagpalit sa kanyang dangal. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, napagtanto ni Aldebaran na ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagkakakulong ng kaaway, kundi ang paglaya ng sarili mong kaluluwa mula sa puot. Tatay Alde, tignan niyo po, ang ganda ng mga bituin ngayon. Masayang sigaw ni Esperanza habang nakaturo sa kaitaasan. Ang bata ay suot ang isang malinis na puting damit at ang kanyang pisngi ay mapula na at puno ng buhay, malayo sa gusgusing bata na nakita niya sa bodega. Lumapit si Aldebaran at hinalikan ang noo ng bata. Sa kanyang isipan, tinanggap na niya ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ang pagpapatawad ba ay nangangahulugan ng paglimot? Hindi. Ang pagpapatawad ay ang pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit ang kinabukasan ay nasa iyong mga kamay na. Pinatawad na ni Aldebaran si Maya, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siyang mamuhay nang walang bigat sa kanyang dibdib. Sa loob ng bahay nakita niya si Tatay Rosa na tinuturuan si Nanay Rosa na muling magbasa ng mga lumang kasulatan.
Ang tunog ng kanilang mahinang pag-uusap at ang paminsan-minsang tawanan ay tila ba ang pinakamagandang melodiya na narinig ni Aldebaran sa buong buhay niya bilang piloto. Ang kanilang mga kamay na dating nanginginig sa takot, ngayon ay magkahawak ng may katiyakan at kapayapaan. Nakuha na ni Aldebaran ang tunay na kapayapaan. Ito ay hindi matatagpuan sa taas ng kanyang paglipad o sa laki ng kanyang sahod, kundi sa mga payak na sandali ng pagsasama-sama. Ang bawat hapunan na sabay-sabay silang nagpapasalamat ay tila ba isang tagumpay laban sa lahat ng dumi at sakit na iniwan ng mansyon sa lungsod. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw pa sa sikat ng buwan. Ang tunay na kayamanan ay ang pamilyang hindi kabibitawan sa gitna ng unos at ang katarungan ay laging dumarating para sa mga pusong marunong maghintay at manatiling tapat sa kabutihan. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa matatamis na salita, kundi sa sakripisyo at sa lakas ng loob na itama ang mali. Dahan-dahang pumasok si Aldebaran sa loob ng bahay, iniwan ang malamig na hangin ng gabi sa labas. Isinara niya ang pinto ng may ngiti, alam na ang bawat sulok ng tahanang ito ay puno ng liwanag na hinding-hindi na muling mapapatay ng anumang kadiliman. Sa wakas, ang kanyang eroplano ay nakalapag na sa isang paliparang puno ng pag-ibig at wala na siyang balak na muling umalis.